po tayong importanteng panayam kay Colonel Maria Consuelo Castillo, ang Public Affairs Office Chief at tagapasilita ng Philippine Air Force. Colonel Castillo, magandang umaga po. Hello, Colonel. Good morning, Sir Mel, at good morning po sa mga taga-pakinig ng Business About It. Ay, kami po yung makikibalita. Ano po ang balita? Natagpuan na po ba yung mga, unang-una po yung mga piloto, yung 2 pong piloto, at saka yung aircraft, yung FA-50, Colonel? Ano pong balita sa ngayon? Yes po, Sir Mel. Patuloy po ang ating thorough search and rescue operations. Bali po, kahapon, umaga, actually madaling araw pa lang po, talagang nag-launch na po tayo ng ating mga efforts using our helicopters at the same time mga fixed-wing aircraft natin. Pumunta po tayo dun sa suspected area, no, in general area, kung sino na posibleng na-down ng ating aircraft. And yun po, nagbase po tayo dun sa, meron pong na-detect kasi na signals from yung personal locator beacon. Opo. Yung mga piloto. Opo. And yun po ang naging basihan natin dun sa general area. Opo, pero mahirap din po talagang ma-pinpoint yung exact. And at the same time, yung area po, mountainous and forested and foggy po. Kaya despite yung efforts natin to do aerial search, nahihirapan din po yung ating mga aircraft, pero patuloy ho, actually, multiple aircraft po yung mga ginamit natin kahapon. And nakapag-insert din po tayo ng mga army troops, no? At the same time, marami pong civilian volunteers dun sa area na tumutulong po na matunton yung 2 separate locations po kung saan nag-i-emit ng signal ng mga personal locator. Opo. Colonel, pwede nyo bang mabanggit po sa amin? Total general area naman po ito. Yan po ba sa Visayas po ba? Sa Cebu po ba yan? O saan parte po yan? We declared yesterday that the takeoff and landings of the aircraft were in Cebu. But I hope the public understands po na kahapon po hindi po tayo nag-declare nung area of operations, no? Kasi may possibility na, safe to say now that the area is in Bukidnon. Opo, may security concern to, baka may mga kalabang pa ho. Okay, sige po, ganito po, So, Bukidnon po yung, natin ngayon, general area. Opo. Personal locator beacon kahapon na may mga signal pa. Hanggang ngayon po ba may signal pa hong natatanggap kayo mula doon sa mga yon? Kasi yung information comes from a different area, no? Kasi itong wherever you are across the globe, kaya mong makapag-detect ng we are getting information po actually from different countries po. Pero yun nga po, yung personal locator beacon, supposedly nag-i-emit po yan ng signal that merong battery pa yung kanilang beacon. Opo. So hanggang ngayon po mayroon pang signal na natatanggap po kayo? We will confirm po by this time po. Pero generally yung naibigay po na grid coordinates, estimated grid coordinates yesterday, yun po yung location ngayon na tinatry na zero in ng ating mga ground rescuers. And as of yesterday po, mga gabi, natuntun na po yung very close na po dun sa possible location po yung sinasabi natin. And we remain hopeful po na ma-recover po natin yung ating mga piloto. Opo, and I hope our mga kababayan will join us in prayer for the safety and security of our personnel. Opo, yung pong aircraft po, kumusta po? Mayroon na ho ba tayong nakita sa ating visual search? O mayroong... ayun po, wala pa rin po tayong nakikita tulad nung sinabi ko po kahapon. Forested po at bulubundukin po ang area at lagi kong foggy. Hindi ko maganda yung weather sa area. Pero yun nga, umaasa na lang po talaga tayo sa mga ini-emit na signals ng kanilang transmitter, locators, and
priority po natin talaga ngayon is yun muna pong dalawang piloto natin. Opo, opo. Kumusta po ang panahon doon sa sinasabi niyo na general location sa mga sandaling ito? Sa ngayon po, we are trying to reach yung personnel on the ground, no? We have yet to get feedback. Pero ang feedback lang po sa amin talaga, medyo nahihirapan sila dahil masukal po yung lugar. Opo. Yung mga pamilya po nitong dalawang piloto po natin, na impormahan na po ba sila tungkol Yes po. dito? Aha. Yes po, as part of protocol po, immediately we inform them. Mhm, mhm. Yung doon po sa pakikipag-ugnayan, sa komunikasyon nitong FA-50 na ito, na-establish po ba kung ano po ang naging problema ng aircraft? Wala po. Wala pong naiba tong based po dun sa sa ating panayam sa ating mga piloto na nakabalik sa Mactan. They just immediately lost contact while they were en route po dun sa kanilang target area of operation. Maganda po naman ang panahon nung mangyari po ito, bago mangyari po ito. Okay naman po kasi na-carry out po nila ang mission nila. Although talagang admittedly, delikado po talaga mag-operate ng gabi. Napakahirap po at it takes really a lot of skills and guts para ma-carry out ang mission. It's a big challenge po na gabing operation sa stop time itself. We really have to do it, no? Lalo na kapag kailangan nating masuportahan ng ating mga ground troops on the ground para magkaroon ho tayo ng big advantage over our enemy. Wala ho bang night flying capability po itong ating FA-50 na ito, considering na ito po isang sophisticated at moderno na rin po ito na aircraft o fighter jet, ano po, Colonel? Yes sir, definitely. It's night capable kaya ako nakakapag-launch po tayo ng operations at night. Opo. So hindi problema po 'yon. So yes sir. And our pilots are highly skilled. They're very well trained both for day and night operations. Sir. Opo. Sige po, at kami po ilan po lahat? So 12 meron tayo, yung po ang balita namin, di ba? Isa na po itong nawawala ngayon, ano po? Yes sir, meron po tayong 12 na acquired sir. The acquisition started in 2015 po. And over the span of 2 years until 2017, na-deliver po yung 12 na FA-50. Nagamit pa yata ito dyan sa Marawi Siege sa pagkakaalam po namin, ano? Ito po yung tinaguriang game changers of Marawi. Kaya ho, tested na po itong mga aircraft natin for our efforts po in providing air support to our ground troops against ating mga lawless elements. Opo. In the meantime po, pag ganyan po, tama ba? Grounded din yung iba pang FA-50? So far, the Air Force has grounded po our FA-50. Sige po, at makikipag-ugnayan po kami at mananalangin na rin na sana buhay po yung ating mga piloto po. Colonel, salamat po sa panahon. Opo. Yes, sir. Please continue joining us in prayer, sir, for the safe recovery of our pilots. And Sir Melo, sa ngalan po ng aming Commanding General, Lieutenant General Arthur M. Cordura, sa bumubuo po ng inyong hukbong himpapawid. Maraming salamat po. Opo, si Colonel Maria Consuelo Castillo, mga kapuso, spokesperson ng Philippine Air Force.